Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ay araw ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Ang pag-i-ere ng mga mensahe ay sa layuning mahda na salita ng Diyos. Ang mga kapatid natin na hanggang ngayon ay hindi pa makadalo ng personal sa ating mga pananambahan. Pangalawa, para maabot ang ibang mga kapatid na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, na hindi na dito sa Gloria naninirahan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, saan man kayo naroon ngayon. Maaga ang ating pagsasahim papawid ng mensahe dahil sa anunsyong merong malawakang brownout dito sa Oriental Mindoro ngayong araw na ito, at ang ating internet ay mawawala at ang ating mga bahay, sambahan ay wala pang mga generator set. Kaya minabuti nating mag-broadcast ng mas maaga kaysa dati. Manalangin tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng araw na ito. Ikaw nawa ang masamba at mapapurihan sa lahat ng dako kung saan sumasamba ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang CLJC sa kanyang pagharap sa iyo ngayong umaga, at naway ang iyong mga salita ay mayamang dumaloy at ang iyong mapag-iisip ay dumaloy sa mga mensaheng gaganapin at ihahatid sa araw na ito. Sa iyo ako nagtitiwala ng iyong pagsubaybay ay sa akin at sa amin sa buong panahong ng aming pagsamba at pakikinig, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong series ng mga mensahe ay may pamagat na pagyamanin ang pananampalataya. Hayaan ninyong basahin ko ang ating teksto ngayong umaga sa 2 Pedro 1, talatang 3 hanggang 5. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas tayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit sa kapatid ang pag-ibig. Ang mga katangian yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Mga kapatid, sa pananampalataya, sabi ni Pedro, idagdag ninyo, at nagbanggit siya ng ilang mga bagay tulad ng kaalaman, kabutihang asal, pagmamalasakit, pag-ibig. Bilang panimula ay gusto kong sabihin na ang pananampalataya ay biyaya. Ito'y galing sa Diyos. Huwag nating isipin na ang biyaya lamang ay ang kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan ang kaloob. Maski ang pananampalataya, kaloob din ng Diyos sa atin. At hindi naman ibig sabihin ni Pedro na idagdag ay dagdagan, o hindi naman ibig sabihin na ito'y kulang. Ang pananampalataya ay kumpleto na. Yan ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Ang pinupunto ni Pedro ay mga bagay na kailangan pa natin gawin to mature in faith. Sa makatwid, para bagang binigyan ka ng iyong, pinamanahan ka ng iyong magulang ng malawak-lawak na lupain. Wala kang hirap doon, ni pagod sa pagpupundar noon. Ngunit ibinigay sa iyo ng Diyos na iyong mga magulang na walang bayad. Ngayon ay
katungkulan mo naman na yun ay pagyamanin. Sabi dito ni Pedro, ibinigay na sa atin ang lahat ng bagay, ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para mabuhay ng banal. Sabi dito, binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng karangalan, binahaginan niya tayo ng kanyang kalikasan upang makaiwas sa mapanirang simbuyo na umiiral sa mundong ito. Kaya, idagdag daw natin ang kabutihang asal, kaalaman, katatagan, kabanalan, pagmamalasakit sa kapatid, pag-ibig at pagsupil sa sarili. Hindi natin ito kailangang dagdagan dahil ito'y kumpleto na. Ngunit, kailangan natin itong pagyamanin. Sabi dito sa talata ay pagyamanin ninyo ang mga bagay na ito. Sa English ay sinabi, make every effort. Make every effort. Magsikap. Kung meron na tayo ng mga katangian ito, dagdagan pa. O kaya naman ay higtan pa. Noong isang linggo ay bulay natin yung idagdag ang kagandahang asal. Sa English ay virtue. O ito yung nangangahulugang moral excellence or goodness. Sa mga katuwid, ang kabutihang asal ay hindi lamang asal, kundi isang katangian o quality. Yun naman salitang idagdag sa English ay supplement, supply, or add. Kaya, dapat nating isipin ang kabutihang asal ay may kaugnayan sa ating pananampalataya. Ang hindi mananampalataya ay ito ang binabantayan. Hindi muna sila maniniwala kung tunay ang ating pananampalataya malibang na makita nila ito sa ating asal. Mas madaling paniwalaan ang asal kaysa sa ating sinasabi. Doon sila naniniwala. Kaya palamutihan mo ng magagandang katangian ang iyong pananampalataya. Sa gayon, makakaiwas tayo sa masamang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundo. So, mamimili lang tayo kung papaangat ang buhay natin o pabagsak. Paurong tayo o pasulong. Dapat nating palitan ang mga ugaling at katangiang hindi nakatutulong sa atin para mag-mature sa pananampalataya. Ngayong umaga, ang paksa ko naman ay pagyamanin ang pananampalataya, idagdag ang kaalaman. Sabi ni Pedro, idagdag ninyo ang kaalaman. O sa English ay knowledge. Inalam ko ang kahulugan ng kaalaman, kung ano ang gamit nito sa talatang ito. At ako'y naniniwala sa palagay ng maraming mga dalubhasa sa Biblia na ang kaalaman ay nangangahulugang karunungan o discernment. Sa Biblia, kapag binabanggit yung salitang karunungan, hindi tumutukoy sa absolute knowledge o karunungang isang bagsakan lamang na wala ka nang kailangang ilago o idagdag. Sa Eliot Commentary ay ganito ang sabi, by knowledge, here is probably meant spiritual discernment as to what is right and what is good in all things, the right object, the right way, and the right time. Sa mga tuwid, ang taong may kaalaman ay nagsusuri sa tatlong bagay. Una, tama ba ito? Pangalawa,
Tama ba ang pamamaraan ito? Pangatlo, tama ba ang timing nito? Kung sa bagay, doon nakikita kung ang tao ay marunong o hindi marunong. At ang pag-unlad sa pananampalataya ay pag-unlad sa pagkakilala sa mabuti at masama. Yan ang tinutukoy ng Bibliang maturity. Paano ba masusukat ang maturity ng isang Kristiyano? Kapag umuunlad siya sa pagkakilala sa mabuti at masama. Marunong siyang tumingin ng tama at mali, ng angkop at di angkop, ng mga bagay na napapanahon at hindi napapanahon. Ang salitang discernment ay nangangahulugan ng kakayanang humatol, ability to judge well. Mayroon siyang unawa at mayroon siyang kakayanang ihiwalay kung alin ang tama at kung alin ang mali. Isa sa classic example dyan ay si Haring Solomon. Tingnan niyo ang discernment ng hari na ito. Isang araw ay nagsampa ng sakdal ang dalawang babae na nag-aangkin na ang sanggol na ang sanggol ay kapwa nila anak. Imposible namang isang sanggol, dalawang ina. Ngunit, sino ang tunay na ina? Alam natin na isa ay nagsasabi ng totoo, ang isa ay nagsasabi ng kasinungalingan, ang isa ay tunay, ang isa ay impostor. Iniisip ng impostor na pati ang hari kaya niyang mapaglalangan. Kaya inutos ng hari na biyakin ang bata at ang tigkabiyak ay ibigay sa kanila pareho. At ang tunay na inay sumigaw, huwag po, ibigay na lamang ninyo sa kanya. Ngunit ang hindi tunay na inay nagsabi, sige, payag ako, hatiin natin ang bata. Sinabi ni Solomon, ibigay sa babaeng yan na nagsabing huwag dahil siya ang tunay na ina. Ang isang taong may unawa ay may kakayanang malaman ang katotohanan sa kamalian, sa gayon nakakagawa siya ng better judgment. Ang taong mangmang ay nalilito, ngunit ang may unawa ay hindi. Nalalaman niya kung ano ang ano. Kahit marami siyang tinig na naririnig, kahit marami siyang mapagpipilian, napipili pa rin niya kung ano ang pinakamabuti. Ang mga mangmang, sila'y pili ng pili. Pero ang napipili nila'y bungi. Kasi sila'y walang batayan ng tamang pagpili. Sa Mateo 10:16, sinabi ni Jesus, ngayon sinusubok ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo. Kaya ang sabi ni Jesus, sa mga mananampalataya, maging matalino kayo. Isinusugo kayo sa gitna ng mga asong gubat. Ang ibig sabihin, to survive in this life, we need God's wisdom. Para mabuhay, mag-survive sa buhay na ito, tayo ay nasa gitna ng panganib. May mga puwersang nais magwasak sa ating buhay, kailangan nating maging matalino. Katalinuhang nakikita sa pamumuhay. Sabi ni Pablo, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Ngayon, paano ba matatamo ang karunungan? How to be wise in this life? Naglakbay ako sa buong Biblia at namulot ako ng mga kaparaanan paano ba higit na magiging marunong sa buhay na ito. At nakakita ako ng 5. At kung kayo ang maghahanap, maaaring ang listahan ay mas mahaba pa. Ngunit para sa araw na ito, may 5 kaparaanan na nais kong ibahagi sa inyo paano tayo magiging marunong sa buhay na ito. Una, matakot sa Diyos. Sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Proverbs 9 verse 10. Pwede tayong
panauga ng karunungan kung marunong tayong matakot sa Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos ay nagbubukas ng pangunawa ng isang tao. At ang pinakamatalinong bagay na maaari nating gawin sa buhay na ito ay ang kilalanin ang Diyos. At ang pinakamangmang na pwede nating gawin sa buhay na ito ay ang i-reject ang Diyos. Sabi ng Kawikaan, sabi ng Biblia, sinasabi ng mangmang walang Diyos. Yun ang pasimula ng kamangmangan. Ang tanggihan ang Diyos. Ngunit ang kilalanin ng Diyos at matakot sa Kanya, sabi ni Solomon, yun ang simula ng karunungan. Dahil sa pagtanggi ng tao sa Diyos, inalis ng Diyos ang kanilang unawa. Inalis ng Diyos ang mapagkukunan ng unawa o understanding. Alam natin na ang Diyos ang bukal ng lahat ng karunungan dahil ang lahat ng karunungan ay nanggaling sa Diyos at binahaginan lamang tayo ng karunungan yun. Wala tayong karunungan nang tayo ipanganak. Ang nasa atin ay ang kamangmangan. Sabi ng Biblia, ang kamangmangan ay nakapulupot sa puso ng bata. Kaya nang tayo pinanganak, hindi karunungan ang meron tayo, kundi kamangmangan. Ang mangmang ay naniniwalang may Diyos, kaya doon nagsimula ang kadilimang nasa isip ng tao, yung maniwala siyang may walang Diyos. Ngunit nang kilalanin ng tao ang Diyos, siya ay tinatanglawan ng liwanag ng Diyos para makatuklas pa ng karunungan. Ang mga taong tumatanggi sa Diyos ay inilalarawan ng Biblia ang mga taong nadimla ng pag-iisip. Efeso 4:18. Ang nagsabi nito na the fear of the Lord is the beginning of wisdom ay si Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig. Ang nagpapaalala sa atin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkilala sa Diyos ang umpisa ng walang humpay na pagtuklas. Bibigyan pa tayo ng Diyos ng karunungan sa sandaling kilalanin natin siya. At kapag kinalala ng tao ang Diyos, handa na ang Diyos na magkaloob at handa ka na rin tumanggap. Pinadudunong ng Diyos ang mga kumikilala sa Kanya. Naglalaho ang kamangmangan kapag kinilala natin ang Diyos. Ngunit ang iba ay pinanawa ng unawa dahil sa kanilang pagtanggi sa Diyos. Sinasabi ng mga nasulat sa mga taga-Roma sa Kabanatang 1:21, sila'y nagmarunong ngunit lumabas na mga hangal. Ang problema sa mga hangal, ang akala nila sila'y marunong. Ang mga may takot sa Diyos ay naniniwala na ang Diyos ang kanilang karunungan at ang Diyos ang bukal. Isipin mo kung i-reject mo yung bukal, paano ka pa dadaluyan ito? Para kang tuyong balon. Wala kang mapagkukunan ng karunungan dahil sa buhay mo'y sinarhan mo ang maaaring pagkunan nito. At siya'y walang iba kundi ang Diyos. Kung ang kinikilala kapag tinanggap natin si Jesus, sabi ng Biblia, siya ang karunungan ng Diyos. Isipin mo kung gaano kalaking yaman ang natanggap mo nang tanggapin mo si Jesus na siyang karunungan ng Diyos. Siya ang magtuturo sa iyo ng maraming bagay para mabuhay ng banal.
nang kilalanin mo ang Diyos, nagsimula na ang paglalakbay mo para tumuklas ng iba pang mga karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay mag-aakay sa iyo para sumangguni sa Diyos sa mga mahihirap na sitwasyon at sa gayon makatatanggap ka ng karunungan sa lahat ng pagkakataon. Padalwa, manalangin. Sabi sa Santiago 1:5, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan. Ano ang sabi dito? Magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap at walang pagkukulang. Ang ibig sabihin talaga ng ganap sa Biblia ay mature. Para tayo mag-mature, kailangan natin ng karunungan to achieve maturity. At ang susi para magkaroon ng karunungan ay ang humingi. Ang paghingi ay susi sa pagtatamo. At yan ay totoo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa karunungan. Sinasabi ng talata na dapat tayong maging ganap. Kailangan natin ng karunungan para lumago. Para marating ang maturity. At kung wala tayong karunungan, ay humingi tayo dahil ang Diyos ay saganang magbigay. Ngunit sa ating paghingi, sabi ni Santiago, ay humingi kayo na may pananalig. Huwag na ang panalangin natin katulad ng alon na walang direksyon. Kailangan dagdagan natin ang matibay na pananalig. Ang pananalangin ay paghahayag ng ating pananalig. Yun ay pag-amin na wala tayo. Dumalangin na mayroong matinding pagnanasa na magtamo. Alam ninyo, yung ganong klaseng attitude ang magpapanatili sa ating mapagpakumbaba habang tayo pinadudunong ng Diyos. Kapag dumalangin ka ng karunungan, ginagawa ka nitong mapagpakumbaba. Alam ninyo, ang panganib sa karunungan ay pwede ka nitong gawing mayabang, mapagmapuri, mapagmataas. Ngunit ang karunungan na bigay ng Diyos bunga ng panalangin ay magpapanatili ng kapakumbabaan sa puso at pag-angkin na hindi ito sa iyo. Ito'y pinagkatiwala lamang ng Diyos sa iyo at biyaya lamang ng Diyos kaya ka tumanggap nito. Mahalaga yun. Kasi ang karunungan ng mundo ang sumisira sa Kanya. Ngunit ang karunungan na tinanggap natin sa Diyos, yun ang nag-build up sa atin, yun ang nagpapatibay sa atin. Kaya parang bata tayo humingi. At huwag tayong papayag hanggat hindi tayo pinagkakalooban ng karunungan yun. Meron akong anak na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang gusto. Sana gayon din tayo sa panalangin. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin nakukuha at tinatanggap ang ating mga kahilingan. Kung talagang gusto natin ang karunungan, dapat yun ay ipinahayag natin sa pamamagitan ng marubdob na pananalangin. Kung nais mo ng karunungan, dapat yun ay laman ng iyong panalangin hanggang bigyan ka ng Diyos. At meron kasiguruhan na kung bibigyan ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng sobra-sobra. Dahil ang karunungan ibibigay ng Diyos ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ibang tao rin naman. Para makatulong ko sa ibang tao, para maging maayos ang buhay mo, at tulungan mo rin ang buhay ng iba na umayos din naman. Babaguhin ang karunungan ng buhay mo, at ang buhay mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Babaguhin ka nito. Ngayon kung talagang gusto mo, ipanalangin mo.
ng isang marubdob na panalangin may pananalig sa Kanya. Tayo naman ay mananalangin kung talagang ninanasa natin. At sabi ng Biblia, dapat nating nasain ang karunungan na katulad ng pagpapahalaga sa mahalagang hiyas. Sabi dito sa Proverbs 8 verse 11, "For wisdom is far more valuable than rubies. Nothing you desire can compare with it." Dapat ina-desire natin ang karunungan higit sa lahat ng bagay na meron tayo. Iniingatan natin ang karunungan katulad ng mahalagang hiyas at kayamanan. Ganun natin pahalagahan ang karunungan para gayon na lamang ang paghahangad natin, tayo mapagkalooban niyon. At huwag kang pumayag na hindi ka makatatanggap. Tayo naman ay tinuruan na ang langit ay hindi tumatanggi sa mga taong nananalangin ng taimtim. Na kapatid, ang iba'y nakatanggap na. Huwag kang pumayag na hindi ka rin makatatanggap nito. Ang problema sa maraming tao ay kailangan nila ng karunungan, ngunit hindi nila nakikitang kailangan nila ito. Yun ang problema. Hindi ang kawalan ng karunungan, kundi yung hindi pagkakita na kailangan nila nito. Kaya sabi ng Biblia, hanapin mo ito na parang isang mahalagang kayamanan. Marahil yan ang dahilan kung bakit maraming taong wala nito. Dahil hindi nila iniisip na kailangan nila ito. Sa buhay pa naman, ang karunungan at tagumpay ay palaging magkakambal. Walang taong nagtatagumpay by accident. Walang taong nakakarating sa tugatog ng tagumpay sa pamamagitan ng aksidente. Ito'y palaging kakambal ng karunungang unti-unting napaparagdag sa kanila habang sila'y naglalakbay patungo roon. Ang mga mangmang ay hindi nagtatagumpay dahil hindi nila alam ang maraming ano, ang maraming papaano, ang maraming bakit sa buhay. Meron akong halimbawa dyan sa Biblia, ang buhay ni Jose. Ano ba ang naging dahilan upang magtagumpay si Jose? Hindi naman dumaan si Jose sa sinasabi ng ibang ladder of success. Hindi. Ngunit pinagkalooban siya ng Diyos ng pambihirang karunungan at unawa para mabasa ang takbo ng panahon at maiangkop ang sarili at makapagplano ng ayos ayon sa nakikita niyang magiging takbo ng panahon ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin mababago ang takbo ng panahon, ni ang pangyayari hindi natin mababago. Ngunit kung mauunawaan natin kung bakit, kung papaano, kung kailan, may aangkop naman natin ang ating galaw at pagpaplano ayon sa kaganapang ipinahihintulot ng Diyos. Ganito ang nangyari. Nabasa ni Jose ang takbo ng panahon at meron siyang insight at meron siyang foresight. Kahit nang malaman ng hari na meron siya nito, siya'y ginawang tagapamahala ng buong Ehipto. Kailangan mo kasing makita sa sitwasyon ang mga problema at posibilidad. At kailangan mong unahan ito at paghandaan. Hindi ba gano'n naman lamang ang ginawa ni Jose? Naunawaan niya, pinaghandaan niya, malayo pa'y natanaw na niya kung ano ang mangyayari. At sinabi niya sa hari kung ano ang pinakamabuting dapat gawin. Magkakaroon ng kagutom, malilipo lang maraming hayop at ang mga tao kung hindi tayo makapaghahanda. Basahin ko sa inyo ang Genesis 41 verse 25 hanggang sa mga sumusunod para maipagdiinan ang puntong gusto kong sabihin.
Ang mabuti pa'y pumili kayo ng tao matalino at may kakayanan upang siya mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong Ehipto ng tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng ani sa loob ng 7 taong pananagana. Nagustuhan ng Paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang siya ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Sabi nila sa verse 40, ikaw na ang mamamahala sa buong Ehipto at susundin ka ng lahat. Mga kapatid, makinig tayo. Ito, kailangan natin ng karunungan para ma-promote sa buhay na ito. Ulitin ko, kailangan natin ng karunungan para ma-promote sa buhay na ito. Hindi mo kailangang manatili kung ano ang kalagayan mo ngayon. Kung gusto mong umangat, humingi ka ng karunungan. Katulad ng sabi ko, hindi mo kailangan ng ladder of success. Kailangan mo ng wisdom of God. Ang mga mangmang ay naiiwan sa ibaba at kailangan nilang makipag-unahan, makipag-apakan na para mga talangka para lamang makarating sa itaas. Kung gusto mong ma-promote sa buhay, unang-una mong kailangan ay ang Diyos, pangalawa ay ang karunungan ng Diyos. Pantatlo, maghanap. Proverbs 4 verse 1. Ang unaway hanapin, ganun din ang karunungan. Huwag mo itong babayaang ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwan at ikaw ay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan ka ng karangalan kapag siya ay isinakbat. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. Okay. Guhitan yung mga salitang nagmumungkahi ng pagpapahalaga o paghahanap. Sabi dito, hanapin, huwag pabayaang mawala, unahin, huwag iwan, piliting mata mo, isakbat, pahalagahan. Para maging marunong sa buhay, maghanap tayo ng karunungan. Paano ba maghanap at saan ba naghahanap? Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi. Ang karunungan ay nariyan lang. Nariyan lang. Niloob ng Diyos na ito'y bahagyang nakatago para hanapin natin. Kapag tayo'y naghahanap, tayo naniniwalang meron. Dahil hindi tayo maghahanap kung wala. Naghahanap tayo dahil tayo naniniwala na kung magiging matyaga lamang tayo, masusumpungan natin siya. Kaya maghanap dahil tayo naniniwala na wala. Seek and you shall find. Alam mong mayroon. At alam mong hindi masasayang ang iyong paghahanap. Saan tayo maghahanap ng karunungan? Una, sa salita ng Diyos. Ang aklat na ito na ating pinag-aaralan, binabasa, ay isang malaking minahan na pagkukunan ng karunungan. Dahil narito mismo ang karunungan ng dakilang lumikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan mo lamang ng diligence, sipag at tiyaga sa paghahanap. Maraming tao na ang pinadunong nito, mga kapatid. Marami na nauna sa atin ang pinadunong nito. At mulit, sasabihin ko rin sa inyo, sa Biblia, maghanap tayo ng karunungan at ang masusumpungan natin ay ang karunungan ng Diyos na magtuturo sa atin kung paano gamitin ang kaalaman. Yan ang pagkakaiba ng kaalaman sa karunungan. Ang karunungan ay ang kakayanang gamitin ang kaalaman.
Ang kaalaman ay walang halaga. Kung hindi mo naman alam kung paano ito gagamitin. Maraming matatalinong tao sa mundo. Ngunit tanong, ba't hindi sila nagtagumpay? Dahil sila'y maalam, pero hindi marunong. Ang nagtatagumpay sa buhay na ito ay hindi lamang yung mga maalam, kundi yung mga marurunong. Yung marunong gumamit ng kaalaman. Talagang uunlad ang iyong paraan ng pamumuhay kung ikay marunong. Ngayon sasabihin ko sa inyo na sadyang ikinubli ng Diyos ng bahagya ang karunungan para hindi siya masumpungan ng mga mangmang. Nalaman ninyo na sa prinsipyo ng kaharian, si Jesus ay gumagamit ng talinhaga. Dahil ang mensahe ng talinhaga ay hindi para sa lahat, kundi para lamang dun sa binigyan ng Diyos ng pagkakataong maunawaan ito. Sabi ni Jesus, huwag ninyong isabog ang mga perlas sa mga baboy, yayapak-yapakan lamang nila ito. Kaya, para wag naman yapak-yapakan ang karunungan na parang perlas, bahagyang itinago ito ng Diyos para ating hanapin hanggang ating masumpungan. Nais ng Diyos na mapulot ang karunungan ng mga taong naghahanap nito. Tingnan ninyo sinabi ni Jesus, ang mayroon'y dadagdagan pa, ngunit ang wala, pati ang kaunting nasa kanila ay kukunin pa. Kung gayon, ano ang mangyayari sa mga mangmang kung yung kaunting nasa kanila ay kukunin pa? At ano naman ang mangyayari sa marunong na ang karunungang nasa kanila ay dadagdagan pa? Yan ay prinsipyo sa kaharian. Na habang naghahanap ka ng karunungan, lalo ka namang padudunungin ng Diyos. Padalawang mapagkukunan ng karunungan ay ang kasaysayan, sabi ni Pablo. Ang mga bagay na nasulat noong una ay para sa ating ikatututo. Ang mga bagay na nasulat noong una ay para sa kapakinabangan natin na nabuhay sa huling panahon. Ang kasaysayan ay punong-puno ng leksyon. Ito'y pinagsamang kwento ng kabiguan at tagumpay. Ito'y nangyari na. Ito'y tapos na. Ito'y karanasan ng mga taong nauna sa atin. At ito'y makapagtuturo sa atin at makapagpapadunong sa atin. Sinasabi na ang mga taong di natututo sa kasaysayan ay madalas inuulit ang kaparehas na pagkakamali sa kanilang karanasan. Ulitin ko, ang mga taong di natututo mula sa leksyon ng kasaysayan ay uulitin ang parehas na pagkakamali sa kanilang karanasan. Sa aklat ng mahukom, kung nabasa na ninyo ang aklat ng mahukom, ay maraming mga katagang na naman. Maraming na naman. Sumuway na naman. Sumamba na naman sa Diyos. Tumalikod na naman. Pinarusahan na naman. Pinasalakay na naman. Nagsisi na naman. Wala tayong magagawa sa nakaraan, ngunit pwede tayong matuto mula roon. Ang karanasan ng mga tao sa nakaraan ay nagsusumigaw at nagsasabing, huwag ninyo kaming tularan. Narito ang mga tao sa aklat na mahukom ay parang walang kadalaan sa buhay. Ang buhay natin ngayon ay parte ng kasaysayan. Ang kanila nga lamang karanasan ay tapos na at ang sa atin ay nagpapatuloy pa. Ang nangyayari ngayon ay karagtong ng noon. Ngunit tayo may kontrol sa nangyayari ngayon. Maaari nating baguhin at gawing naiiba ang ating buhay. Iba sa ating lolo, iba sa ating magulang, iba kaysa sa ating mga ninuno. Pwede nating i-improve ang ating buhay. Pwede nating i-improve ang ating lahi. Kahit
mga pangit na karanasan ay pwedeng mapagkunan ng karunungan. Kaya, pagyamanin natin ang magaganda sa karanasan ng iba. Itapon ang mga pangit at huwag nang ulitin pa. Mayroon tayong kasabihan, kung saan nadapa, dun ako babangon. Ang sinasabi mo naman, ko naman ay ito, hindi mo kailangang madapa kung saan sila nadapa. Hindi mo kailangang ulitin ang kanilang, hindi mo kailangang madapa kung paano sila nadapa at kung saan sila nadapa. Kapag ulitin natin ang mga parehong pagkakamali, ang kasaysayan ay magsasabi sa ating, sorry na lang. Ngunit ang aral ng kasaysayan ay nagsasabing, maaari mong baguhin ang kwento ng iyong buhay. Hindi mo kailangang maging gaya ng iyong mga sinundan. Hindi kinakailangang maging pare-pareho ang kwento ng ating buhay at karanasan. Maaari mong baguhin ang sa iyo. Sinasabi nila, experience is the best teacher. Ako po ay hindi sumasang-ayon na ang karanasan natin ang magtuturo sa atin. Hindi mo kailangang magkamali para matuto. Sinasabi ko sa iyo, mga kabataan, hindi mo kailangang magkamali para matuto. Hayaan mong ang karanasan ng iba ang magturo sa iyo. Others person experience, yun ang maging teacher mo. Yung mga pagkakamali ng iba, ang maging guro mo, wag yung sarili mong pagkakamali, dahil hindi mo kailangang magkamali para matuto. Sapat na ang kanilang karanasan para mapagkunan ng leksyon sa buhay. Matuto na lang tayo sa karanasan ng iba, mga kapatid. Huwag na nating ulitin sa ating karanasan. Matuto tayo mula sa ibang tao at sagana ang mga kwento ng buhay. Isang kwento, ang dami-daming mapagkukunan ng karunungan. Pang-apat, makinig. Makinig. Aking anak, Kawikaan 5:1. Salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo'y ikiling sa aking sinasabi, sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya. At ang bawat sasabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Aking anak, pakinig mo'y ikiling sa aking sinasabi. Sino ang nagsasalita dito? Magulang, maaaring tatay na nangangaral sa kanyang mga anak. May mga otoridad na inilagay ang Diyos sa ating buhay. Una sa lahat ay ang ating mga magulang. Sila'y nauna sa karanasan at may karunungan sa kanilang karanasan. Hindi palaging tama ang kanilang sinasabi. Ngunit ipinapayo ng Biblia na kapag ang mga otoridad sa ating buhay ay nagsalita, ikiling natin ang ating pakinig. Sino-sino sila? Magulang, maaring guro, pastor, cell leaders, mga spiritual leaders, mga pinuno ng bayan. Matuto tayo sa mga otoridad na yun sa ating buhay. Higit tayong matututo kung tayo'y nakikinig. At magsikap tayo makinig. Mahirap ang makinig, mas madali ang magsalita kaysa makinig. At sa kalikasan ng tao, mas gusto nating tayo ang pinakikinggan kaysa tayo ang nakikinig. Ngunit mas durunong tayo kung mas pipiliin natin bawasan ang pagsasalita at dagdagan ang pakikinig. Matututo tayo kung tayo marunong makinig. Ang ating mga magulang ay natuto rin mula sa karanasan ng kanilang mga magulang, mula sa ating mga ninuno, lolo at lola. Sa makatuwid yung mga karunungang nanaog mula sa kanununuan natin, pulutin natin at pakinggan. May karunungan doon, mga kapatid. Positibo man yun o negatibo,
makinig tayo. Pakinggang mabuti at itanim sa puso. Ginamit yung salitang ikiling. Alam niyo, pagka medyo mahina ang boses ng nagsasalita, kailangan dagdagan mo ng pagsisikap para maulinigan yun. Hinahabol mo ba? Kaya ang sabi ng Biblia, ikiling, hinahabol ng tenga mo, inilalagay mo ang buong atensyon mo para mahagip mo kung ano ang ibig niyang sabihin. Yun ang ibig sabihin ng ikiling, ang pakinig. Inilalagay mo ang iyong buong atensyon sa iyong pinapakinggan. May pagkakataong naririnig natin ang isang bagay, ngunit hindi natin pinapakinggan. Sa Ingles, pay attention or bring your attention to it. Kung paano inaaral natin kung paano magsalita. Ngayon naman ang aralin natin ay kung paano makinig. Paano magiging matala sa pakikinig. Yun ay pagtulong natin sa ating sarili para mahagip ng ating unawa ang mga bagay na ating napapakinggan upang masala natin ang ating pinapakinggan at mapulot natin ang maiinam na mga bagay para gawing bahagi ng ating buhay. Sikaping makinig sa mga otoridad na inilagay ng Diyos. Ang kanilang sinasabi hindi palaging tama, ngunit kung tayo makikinig, marami tayong matututunan. Makinig sa kanilang payo, makinig sa kanilang turo, makinig sa kanilang prinsipyo, at maging sa kanilang babala, makinig. Panghuli, panglima, magmasid. Magmasid. Isinabog ng Diyos ang karunungan. Ang karunungan, ang mundo'y pinuno ng Diyos ng karunungan. Nariyan lang yan. At kung tayo magmamasid, ang karunungay mapapansin yung nariyan ka lamang pala. Sabi ng Kawikaan 6:16, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Sa Biblia yung lakad ay pamumuhay. Masdan mo ang galaw, masdan mo ang kilos, masdan mo ang diskarte. Matututo ka. May karunungan sa pagmamasid. Mapapansin mo na ang karunungan ay ikinubli ng Diyos sa mga maliliit na mga bagay. Katulad ng salanggam. Andyan lang sila sa paligid mo. Matututo ka sa mga bagay na mapapansin mo. Sinabi ng talata, pamumuhay niya'y masdan mo nang ikaw ay dumunong. Sinabi ko kanina ng karunungan ay bahagyang nakatago, ngunit hindi ito isang bagay na lihim. Walang lihim sa karunungan. Nakatago, ngunit hindi lihim. Kailangan mo lang igalang iyong paningin at magmasid. Kung ang langgam ay natuto, tayo pa kaya? Sabi nga ng iba, ang langgam ay walang utak. And yet, sa milyon-milyong mga taon na buhay siya, tayo pa kaya ang hindi mabuhay? Tayo may mga utak, at tayo pwedeng matuto, at tayo pwedeng turuan. Marami ng matatalinong taong nabuhay sa mundo. Nauna sila sa atin. Maraming mga taong nagkaroon ng exceptional na buhay. Dumaan sa problema, sa mga balakid, sa sakit, at ang iba'y may mga kapansanan pa. Ang ating mga libraries at bookstores ay punong-puno ng mga biographies. Magbasa ng mga talang buhay. Alamin kung paano nabuhay ang mga taong ito na may paninindigan. Tingnan ang kanilang mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Malalaman mo ang mga bagay na pwede mong gayahin at i-apply sa iyong sariling karanasan. Pag-isipan mo ang mga positibong bagay katulad ng mga exceptional na ugali at pagpupunyagi.
May mga taong naging champion, ngunit hindi naman yun isang aksidente. Magmasid sa mga buhay ng mga naging mapagtagumpay, pwede mong gayahin ang marami sa kanila. Ako'y naniniwalang wala namang secret formula para magtagumpay sa buhay na ito. Ito ay simpleng karunungang available naman sana para sa lahat. At ibinibigay naman pala ng Diyos sa sino mang humihingi. Ang mga nagtagumpay ay hindi nakarating doon ng basta-basta. Nilangkapan nila ng karunungan habang sila ay naglalakbay patungo roon. Sa iyong pagmamasid, matutuklasan mo ang uri ng pamumuhay na maghahatid sa iyo sa tagumpay. Pinansin ng mga ngaral ang mga langgam. Sabi niya, walang punong nag-uutos. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan ay iniipon sa panahon ng anihan. Sinasabayan ng langgam ang cycle ng buhay. Sinasabi na may roong tag-araw, may panahon ng anihan. Ngunit matatapos din ang mga araw na ito. Ngunit alam ng langgam kung kailan gagalaw. Bakit hindi mo gamitin ang iyong isip? Ano ang meron sa langgam? Ito nakita ko, sipag, initiative, and foresight. Tatlong bagay: sipag, initiative, and foresight. May magagawa ka sa iyong sarili nang walang tulong ang ibang tao. Tingnan mo langgam. Kanya-kanya silang pasan. Kaya pwede nating itanong, paano ko mabubuhay nang hindi umaasa sa ibang tao? Ang bawat isa ay may pasanin. At ang akin ay hindi ko dapat ipapasan sa ibang tao. Sa langgam ay matututunan natin ang halaga ng pagkukusa at ang tahimik na paggawa. Inaalam ang mga inaasahan at mga di inaasahan. Sa pagmamasid, malalaman mo kung ano ang babaguhin mo sa buhay mo para marating mo ang pinaka-aasam sa buhay. Malalaman mo kung ano ang kailangan mong isakripisyo, mga bagay na kailangang bitiwan. Matututo ka ng isang matalinong pagpapasya. Ang isang maliit na nilalang ay maaaring sapat na para dagdagan ang ating karunungan. Masdan mo ang mga modelo ng kabiguan at pagbagsak. Ano-ano ang ugaling ano-ano ang ugaling nakaragdag para sila'y umahon o sila'y bumagsak. Paano nila hinarap ang mga hamon at hirap ng buhay? Paano nila tinanggap ang pagkabigo? Paano sila nagpatuloy mula rito? Ano ang pangmatagalang epekto ng kanilang mga pagpapasya? Ano ang mga desisyong nagpabago sa kanilang mga direksyon sa buhay? Ang listahan ay mahaba. Ngunit sila'y katulad din natin na punong-puno ng pangarap at mga aspiration sa buhay. Sa aking pagtatapos, sa Kawikaan 1:20 hanggang sa mga sumusunod, ito ay ang panawagan ng karunungan. Sinasabi ng karunungan, hanapin ninyo ako. Ang karunungan nagsasabing, kailangan ninyo ako. Tingnan ninyo sa 24. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi nyo pansin, pati aking mga kaway. Winalang halaga ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pagunita ako sa inyo. Dahil dito, kayo aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at dalamhati, pag titingnan sa araw na iyon, ay hindi ko pakikinggan ang inyong panawagan. Ang sabi ng Biblia, ang karunungan ay kumakaway. At sinasabing, narito ako. Kailangan ninyo ako. Hanapin ninyo ako.
Ngunit ang mga mangmang hindi pinapansin ang panawagan ng karunungan. Kaya sabi ng karunungan, kapag kayo naghihirap na, tatawanan ko naman kayo at sasabihin, kung nakinig lamang kayo sa akin. Sinasabi ng karunungan na ang hindi pagpansin at hindi pagpapahalaga sa Kanya ay isang araw ay maniningil at yung pagsisisihan natin. Wala na raw magagawa ang karunungan kapag kapahamakan ay dumatal. Wala nang kabuluhan na siya'y tawagin pa at hanapin kung ang tao ay napahamak na rin naman. Bigyang halaga. Pagsikapang mata mo, iingatan tayo nito. So be wise. Kaya sa pananampalataya, hindi lamang kabutihang asa lang idagdag. Idagdag ang kaalaman. Ang pananampalataya ay sapat na para maligtas. Ngunit ang mga bagay na ito ay kailangan nating idagdag para sa isang masagana, mapayapa at matiwasay na buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama, salamat sa karunungang hindi mo pinagkakait sa sino man tumatawag sa iyo. Kami nga ay mag-uumpisa ng manalangin ng marubdob na sana ang karunungan mo'y manaog mula sa kalangitan patungo sa amin at sa aming mga sitwasyon sa buhay. Salamat po sa paalaala ng iyong mga salita. Hayaan mong masumpungan ang iyong mga anak na nagtataglay ng karunungan sa lahat ng paraan ng kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.